Bigla pong lumutang itong si Martin Romualdez matapos magkaroon ng balita na nahuli na nga itong Saldico sa Czech Republic at pigilan siya ni Boying Rimulya na makapagbisita sa ibang bansa dahil gusto nga ito magpa-check up sa Singapore, pero pinigilan ni Boying Rimulya dahil nga tinuturo ni Saldico na isa sa mga mastermind ng flood control project ng DPWH itong si Martin Romualdez. Ngayon, medyo sa statement dito ni Martin Romualdez, parang medyo may patama siya kay Bongbong Marcos kasi narinig niya siguro yung mga statement ni Bongbong Marcos na gusto niya agad pauwiin. So parang minamadali yung pag-uwi rito ni Saldico para magsabi kung sino-sino daw yung mga kasapakat niya doon sa nakawan ng flood control project. So alam din naman natin, 'di ba, na sinabi ni Saldico na si Martin Romualdez yung isa sa mga nag-utos sa kanya na pumunta sa ibang bansa at magtago para hindi nga makapagsalita tungkol sa issue ng flood control, pero yung pinsan niya na si Bongbong Marcos gusto siyang pauwiin para sabihin kung sino-sino yung mga kasapakat niya dito sa nakawan ng pera sa flood control project. Dahil ang depensa naman dito ni Martin Romualdez hindi naman daw siya yung mastermind ng flood control dahil hindi naman siya yung nag-i-implement ng mga proyekto ng executive. Kumbaga ang mas may full authority pagdating sa implementation ng mga project yung executive department na pinamumunuan nito ni Bongbong Marcos. Kung titingnan natin, medyo may punto si Martin Romualdez doon, pero ang tanong dito hindi ba nakikialam yung mga kongresista, yung mga politiko pagdating sa mga proyekto na pinatutupad ng executive department. So ito, panoorin po natin kung ano ba yung mga sinasabi rito ni Martin Romualdez na parang medyo meron pa siyang pitik dito kay Bongbong Marcos dahil nga parang ang nangyayari dito sinasabi niya na siya yung magiging fall guy, siya yung sasalo ng flood control project na sa sinasabi ng marami na siya naman talaga yung pinaka-mastermind, silang dalawa ni Bongbong Marcos. Pero may ibang tinuturo rito si Martin Romualdez na sinasabi niya na yun daw yung mas may kasalanan pagdating sa flood control project. So ito, panoorin po natin. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this. So, yung unang nireklamo niya rito, yung salin daw niya, yan daw, pinakikilamanan or baka binubusisi ng todo at sinasabi nga na maraming irregularidad dun sa kanyang salin. Bakit doon kay BP Sara? Ganun din naman nagiging pananaw ng mga Duterte haters, 'di ba? Na sa salin sila tumitingin at doon hinahanapan ng anomalya. So, huwag kang magtataka kung bakit salin mo yung tinitinan dahil doon talaga makikita yung kung meron kang itinatago. Ika nga nila kay BP Sara kung wala na may tinatago, ano dapat mo ikatakot. So, huwag mong gamitin yung salin dahil yan talaga ipinapasa ng mga public official para makita kung meron bang abnormalidad doon sa paglaki ng yaman mo. Face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I am taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder,
or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Ang unang tanong dyan, naniniwala ba sila sa ginawang investigasyon ng ICI? Ni wala nga na ipakulong yung ICI, wala nga silang contempt power, wala nga silang opisina, kaya nga 'di ba? Wala silang budget, hindi opisina, wala silang budget, wala silang ngipin na binigay sa kanila. Since na humingi pa nga 'di ba? Hindi naman humingi pero binigyan sila ng House of Representatives ng kapangyarihan para nga medyo magkaroon man lang ng konting ngipin yung ICI, pero hindi naman ginamit ni Bongbong Marcos. So, dinisolving agad-agad itong ICI. So, yung ICI walang naniniwala dyan dahil, oo, independent infrastructure, ganyan-ganyan yan. Pero, hindi siya independent kasi kinreate siya ng presidente na isa sa mga pinagbibintangan na may kinalaman doon sa flood control project. So, lumalabas lang dito, yung ICI na yan, ginagamit para, alam nyo yun, ma-divert o ipagtakpan itong mga mastermind. Kaya nga makapansin nyo, sino ang nakakulong ngayon? Si Bong Revilla. May kinalaman ba si Bong Revilla sa kung paano hilutin yung budget ng executive department? Wala naman, kasi hindi naman siya part ng executive, nasa legislative siya. Pero bakit si Bong Revilla nakakulong? So doon makikita nyo yung ICI, kinreate lang yan para pagtakpan kung sino-sino talaga yung mga yung mga mastermind diyan sa nakawan ng pera sa flood control project. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information, so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government. Ito tinatanong niya, no? Paano daw siya naging mastermind daw nung nakawan ng flood control project? Siya lang naman daw yung House Speaker, hindi naman, kumbaga, ang rito, wala daw siyang kinalaman dahil kahit daw siya yung House Speaker, wala siyang kinalaman doon sa flood control project na yan. Baka nakakalimutan niya na siyempre, House of Representatives, ikaw yung namumuno dyan. Ikaw dapat yung mas nakakaalam ko ano yung kinikilos ng mga tao mo. Kaya nga sabi nga nung diba, yung may utang kay Vice President Sara Duterte, dahil kay Speaker merong AX, dahil kay Speaker merong tupad, dahil kay Speaker merong ayuda. So makikita nyo na yung galaw ng House of Representatives hindi naman niya kikilos kung wala yung kumpas ng House Speaker. May mga lumabas pa ng video, di ba, na naglabas ng bilyon para lang ipamigay bilang ayuda na alam naman natin na ginamit para doon sa midterm election. So hindi maiaalis sa mga kababayan natin na mag-isip na yung House Speaker may kumpas yan pagdating dito sa mga gumagalaw ng budget. Kaya nga ang daming insertion, di ba? O bakit hindi mo nakita yun, hindi mo man lang pinigilan kung talagang malinis yung intensyon mo at kumbaga hindi mo kinukonsinti gaya ni Bongbong Marcos. Kung hindi mo kinusinti yung mga kasama mong congressman, di sana wala ka sa sitwasyon ngayon na ikaw ang tinuturong mastermind. The legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees
So, ngayon sinasabi niya na hindi naman daw isang tao lang o dalawang tao lang yung may hawak ng budget ng Pilipinas. Naalala niyo yung sinabi ni VP Sara nung siya ay umalis sa DepEd? Dalawang tao lang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Saldico at si Martin Romualdez. Dahil nga ang may hawak, kumbaga tinatawag din yung power of the purse nandoon sa Congress. Wala sa Senado, wala sa Executive, nasa House of Representatives. So, ibig sabihin, yung sinasabi ni VP Sara na sa dalawang tao lang yung may control ng budget natin, sinasabi rito ni Martin Romualdez na hindi daw totoo yun dahil marami naman daw silang congressman. Pero yung mga congressman na yan, ay mga sip-sip yan. Kitang-kita nyo naman natin, di ba? Ang dami nagpapasalamat kay Martin Romualdez during midterm election. Salamat po sa AIX, salamat po sa TUPAD, salamat po sa ayuda. Yan ang sigaw ng mga congressman. Each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground. Ito nilalaglag niya si Bongbong Marcos kasi ang katwiran niya rito, yung korupsyon nagsisimula kapag yung project ay ginagawa na. So kung hindi daw sinusupervise ng executive department, which is kay Bongbong Marcos, at hindi yan talaga binabantayan, so yung pagkukulang nasa executive, wala doon sa sinasabi nilang sa GAA. Kasi yung GAA, proposal pa lang yan kung saan dadalhin yung mga pera na paglalagakan para sa mga proyekto. So sa mga project, doon nagsisimula yung korupsyon. So yung mga project na yan, yan yung mga ini-implement ng executive department. So sinasabi rito ngayon ni Martin Romualdez, ang dapat tanungin nyo rito, yung executive department kasi sila yung nagpapatupad eh. Kami, inaano lang namin kung sino-sino yung, kumbaga yung pag-allocate ng budget, kung ano yung mga project na naka-line up doon sa executive department. So, parang sinasabi niya rito na tanungin nyo si Bongbong Marcos kasi siya yung nag-i-implement eh. Sila yung gumagawa ng mga proyekto. Sila yung may hawak ng budget. So, yung mga pag-deliver, yung mga encash ng pambayad doon sa mga contractor, sa mga dapat bayaran, nasa executive department, wala daw sa House of Representatives. So wala doon sa, kasi
'di ba, may bicameral committee na sinasabi. Hindi naman daw nagsisimula doon yung korupsyon eh. Nagsisimula daw yan kapag sinisimulan na yung proyekto, which is may punto. Pero ang tanong, hindi ba nakikialam yung mga congressman pagdating dun sa mga proyekto? Kaya nga 'di ba sinasabi may unprogrammed fund. Doon nilagay daw ng mga congressman yung mga proyekto nila at yun yung ini-implement ng executive department. Kaya nga sinasabi rito hindi lang naman talaga si Bongbong Marcos yung isa sa mga mastermind. Tatlo daw kayo rito. Kaya dapat nyo talagang kumbaga dapat talagang linawin ni Saldico kung totoo ba ang itong tatlo yung mga pinaka-mastermind. Kasi dito naguhugas kamay na rito si Martin Romualdez, sinasabi niya na hindi daw siya isa doon sa mga mastermind dahil head lang siya ng House of Representatives at hindi naman sila yung nag-i-implement ng mga proyekto. On the ground, then in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. And that is verifiable. To prove this, So sinasabi rito ni Martin Romualdez na wala daw proyekto sa kanyang distrito sa Tacloban. So 'di ba ang sinasabi nga nila mostly nasa Bulacan, Mindoro, tsaka sa ibang mga probinsya yung mga proyekto. So napakasimple lang naman ng sinasabi nila dyan. Natural, hindi mo ilalagay sa distrito mo para pa nagkabukuhan, pwede mo sabihin, hindi ko naman distrito dyan, ba't ko ilalagay dyan yung mga proyekto? So nasabi na rin yan ni Toby Chanco sa isa sa mga interview nga niya na may tinatawag daw na yung pinaparking lang yung yung mga budget. So binibili nga daw ni Saldico yung mga project at dinadala nga sa ibang lugar. So nag-uusap-usap yung mga congressman para hindi mabuko. Tulad niyan, meron na kagad siyang denial dito na kumbaga meron siya ritong talos dito na kung kurap ako, di sana nasa distrito niya yung mga yung mga makanumalyang mga flood control. So wala naman daw mga flood control project sa Tacloban o sa distrito niya na sangkot doon sa flood control. Diba? Yun ang pinakalaban dito ni Martin Romualdez. Pero ang tanong nga dito, sinabi naman ni Toby Chanco, ang diskarte nga ng mga congressman, dinadala sa ibang lugar yung mga proyekto para pa nagkabukuhan, pwede mong i-deny at ngayon yan ang ginagawa ni Martin Romualdez. to prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no... Wala raw siyang kinalaman doon sa BICAM. Pero nakakalimutan niya, bata niya si Saldico. At si Saldico ang head ng appropriation committee or ng appropriation committee. At sa BICAM na yun, si Saldico na may small committee pa nga daw tinatawag yan, na silang yung nagmamanipula ng mga proyekto, kung saan ilalagay yung mga proyekto, ano yung mga proyektong mga poponduhan.
para makakuha sila ng kickback. So dito parang sinasabi niya rito na hindi niya tao si Saldico, hindi sila close ni Saldico, at hindi siya nakikialam sa BICAM dahil hindi naman siya parte ng BICAM. So medyo may ano na rito, nagbibigay na rito si Martin Romualdez kung sino-sino yung mga dapat tanungin doon sa bicameral committee conference, yung mga gumagawa ng ano ng yung kasi ano yun ba pagdedebatean uli yan ng pag hindi nagkasundo yung Senate tsaka yung House of Representatives pagdating sa budget magkakaroon sila ng bicameral conference para pag-isahin na lang yung GAA, yung budget. So doon nagkakaroon ng ano ng lipatan ng pondo. So sinabi rin naman sa mga interview ng mga ilang congressman kasama na si Toby Chanco na yung small committee yung talagang tumatrabaho kung paano mamanipulahin yung budget. At ang head nun is si Saldico nga na tropa niya. 'Di ba? Sanggan dikit sila Siya yung nag-appoint doon para maging appropriation chairman. So dito parang sinasabi niya na hindi sila close ni Saldico at pinababayaan niya lang daw si Saldico dumiskarte. But I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects or any... Kaya nagturo na siya rito kung sino daw yung nagmanipula ng budget doon sa bicameral committee. Si Saldico daw at si Chis Escudero. Dahil hindi naman daw siya kasama doon sa BICAM na yan dahil hindi naman siya nagpa-participate doon. At ang nag-participate lang ay yung Senate nga. Si Chis Escudero that time siya yung Senate President. So sinasabi niya na ang magkakontsaba rito si Saldico at si Chis Escudero. Pero ang nakakalimutan uli ni Martin Romualdez doon sa mga statement na nilabas ni Saldico hindi binanggit doon yung pangalan ni Chis Escudero. Ang binabanggit doon na nag-utos sa kanya para ilipat yung mga pondo si Bongbong Marcos, si Sandro Marcos at itong si Martin Romualdez. So hindi natin maikakaila yun. Si Saldico isa talaga sa pinaka-mastermind ng flood control project. Pero ang ano doon, hindi niya binanggit yung pangalan ni Chis Escudero. Tatlong tao ang binanggit lang doon ni Saldico. Ito nga si Martin Romualdez, si Sandro, at itong si Bongbong Marcos. or any project for that matter is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appear in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. So pinalalabas dito ni Martin Romualdez na ginagamit lang daw si Saldico para madiin siya. Para ituro siya bilang isa sa mga mastermind. Kumbaga rito,
Although kasama si Saldico pero sinasabi ni Saldico, hindi ako yung pinaka most guilty. Kasi ako inutusan lang naman ako. Yun ang nasa ano niya nasa video niya na inutusan lang daw siya na ilipat nga yung mga pondo. Ngayon, sino ba yung mag-uutos sa kanya? Sino ba yung pinaka-boss niya? 'Di ba? House Speaker, yung presidente. So, hindi na to, kumbaga hindi na makakalusot itong si Martin Romualdez. At talagang siya yung madidiin dito. Kaya nga pinaka ano rito, pinaka susi ng nakawan ng pera sa gobyerno natin. Trilyon po ang ninakaw Si Saldico ang makakapagturo talaga. Kaya nga gustong-gusto na iuwi ni ni Bongbong Marcos itong si Saldico para nga makapagsalita. Kaya itong si Martin Romualdez kinakabahan. Tingnan nyo, stress na yung mukha 'Di ba nung bago pa siya bumaba bilang hindi naman bago, siguro nung siya pa yung House Speaker, talagang ang ganda ng nito, ng aura, talagang busog na busog nagniningning. Pero ngayon tingnan nyo yung mukha niya, parang si Bongbong Marcos, talagang bumagsak yung pagbumukha niya dahil siguro sa stress. At alam niya na talaga siya yung madidiin dito, kaya nga nagbibigay na siya rito ng warning sa mga magtuturo, parang kung pagkakaisahan man siya rito, dahil wala nang rito si Bongbong Marcos, wala na siyang lusot dito. So ang ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos is either magturo ng iba para mailigtas yung sarili niya. So ang mangyayari nga rito, ang iniiwasan nito ni Martin Romualdez, siya yung maging fall guy. So iiwanan siya ni Bongbong Marcos para maisalba niya yung sarili niya. So yun ang ikinakatakot dito ni Martin Romualdez, kaya dito nagbibigay na siya ng babala. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. So yan ang babala ni Martin Romualdez. Marami daw siyang alam sa administrasyong ito at dun daw sa nakaraang administrasyon. Dahil siyempre, naging congressman din siya noong panahon ni Pangulong Duterte. Pero mas marami siyang alam. Kasi kung titingnan naman natin, alam naman natin, kitang-kita natin na naging talamak ang korupsyon sa panahon ni Bongbong Marcos at siya ang House Speaker. Kaya marami siyang nalalaman tungkol dito kay Bongbong Marcos. Kaya ang pinaka-warning niya rito na kung sakasakali na siya yung ituturo para maipit, magsasalita na siya rito at lalaban na siya ng sabayan. Dahil nga may pakuwari yung mga ibang mga senador, mga political analyst. Kaya gusto nilang mauwi dito si Saldico dahil nagkakaroon ng ng pag-uusap. So kailangan nilang iiwas kay Bongbong Marcos yung flood control project at kailangan nilang talagang maglagay ng mga, sabihin natin, big fish na may pakukulong. So ang naiisip ngayon nila rito na para maisalba si Bongbong Marcos, kailangan nilang maglaglag ng isang tao. Kaya ang sabi nga rito ni Martin Romualdez, hindi daw siya papayag na siya yung magiging scapegoat. So makikipagsabayan na siya. So ito warning na to kay Bongbong Marcos na pag siya ang idiniin, malamang ikakanta na rin nito si Bongbong Marcos na isa sa pinaka-mastermind ng flood control na scam dito sa ating bansa. So abangan natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging sagot dito ng palasyo ni Manang Claire Castro sa statement ni Martin Romualdez, dahil medyo mabigat to dahil pinitik niya rito ang executive department, yung pinsan niya, dahil magkakalaglagan na sila. So yan ang aantayin natin. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.